Ito si Ann Curtis ha, tingnan mo. Sabi niya, praying that those who possess the power have the heart to renew the franchise of ABS-CBN. I pray that they give the network a chance to improve. Most importantly, to continue to be in the service of the Filipino. Alam nyo kung ano hong nakakainis sa mga ganito? Kasi ang dating, parang, sige, ipapanalangin ka namin para magbago kayo, maayos nyo. Para ang dating, so kung hindi sila nagbago, masama ang dating nila. Gets? Pag hindi sila nagbago, ang dating parang against sila sa will of God. Doon ako naiinis eh. Alam nyo kung bakit to? Ganito lang ho kasimple yan. Ang linaw-linaw ho eh. 'Di ba? Sa Lord's Prayer. Ito, wag na tayong since kayo naman nagpasok niyan, tingnan nyo, meron pa kay Karen Davila, mahal naming ABS-CBN, hangin there, we lift everything up to you, O Lord. May ganyan. From the Bishop Businessman's Conference, Congressman, let your conscience be your guide. Parang pag, yung mga congressman, pag hindi sinunod yun, parang ang dating, ano kami, masamang tao? Dahil pinag-pray nyo kami na kailangan magbago kami. O ito naman, Kapamilya Channel. May they pray first to God for wisdom before they decide for ABS-CBN. And may we pray first to God as we post on Twitter on the desire of the red. May mga ganyan. Yes, ito namang yes. Vote yes for ABS-CBN. Tuloy lang kayo kapamilya. Pray for ABS-CBN. Ganyan. Lahat sila ganyan. Oh. Sabi ko nga, ito sa totoo lang inis na inis ako. Alam nyo kung bakit? Sabi nga ni di ba nung sa flip top, ito sabi niya, pakinggan nyo. Ang landi mo. Ay, hindi pala iba inapindot ko, pasensya na. Ito sabi niya. Kung ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw yung gumagamit sa Kanya? Alam niyo yan, totoo ho yan Marami ho sa atin ang talagang ginagamit ang Diyos kesa sa tayo ang magpagamit sa Diyos. Ano po ang halimbawa dito? Ang linaw ho When we pray, nagturo na mismong Panginoong Diyos paano ba tayo manalangin? Sige nga ho. Ano ang unang panalangin natin? Una, our Father who art in heaven. Ano ibig sabihin nun? Yung relationship natin kay God as Father. Okay? Anong kasunod doon? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Okay? Thy kingdom come, thy will be done. Ang linaw nun. Hallowed be thy name. Ikaw, Lord, sinasamba ka. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Yung kingdom mo, yung saloobin mo, thy will be done. Yun ang masunod. Ganun ang manalangin. Hindi yung manalangin, sana Lord, baguhin mo siya. Sana Lord, baguhin mo yung mga congressman namin. Sana mag-isip sila ng mabuti at tama. So ano ibig mo sabihin? Alam mo na kagad ng will ng Lord masamang tao yung mga yon, kailangan sila magbago at ikaw hindi. Hindi ganun ang totoong panalangin. Ang tunay na panalangin yung ikaw ang titingnan mo, okay? Sa harap ng Diyos at yung will niya ang masunod. Kaya nga after nun, di ba? Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Anong kasunod? Anong kasunod? Di ko rin alam. Forgive us our sins. Okay? Simple. Forgive us our sins. Andali, baka magkamali tayo sa wording ha? Ito. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is. Give us this day our daily bread. Okay? Nilagpasan ko na yan. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lamang nun, okay? Yung tingnan mo muna yung sarili mo, baka naman may mali. Hindi yung, Lord, baguhin mo sila, mali sila Kailangan yung desisyon ng iba, ayusin nyo yung desisyon nila. Yung mga congressman namin, kinakawawa kami, Lord. Baguhin nyo sila, mag-decide sila ng yes. Hindi ganun. Ang tamang panalangin is, Lord, sandali, baka naman po may mali ako. Ano ba talaga ang will mo sa amin? Baka naman kasi talagang nagkasala kami.
Ganun ho dapat. Humility first. Hindi di ba? Kaya nga ang linaw nito. Salamat John Ray sa 610. Ang linaw po nito, di ba? Ano pa yung sinabi? Naalala nyo yung, ito, sandali ha. Pakita ko lang po. Ha? Wait lang. Wait lang po. May papakita po akong verse. Ito po. Maganda po ito. Asan na yun? Asan na? Burahin muna natin. Itong si tweet ng mga ABS-CBN. Ito. Wait lang. Ito ba yun? Ay, hindi ito. Wait lang. Huwag nyo naman akong ginangarag. Ito. Ayan, okay. Ito, tingnan nyo ito ha. Ito. Ito, the parable of the Pharisee and the tax collector. Ito dalawa. Basahin ko sa inyo ha. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus said this parable. 2 men went up to the temple to pray. Ito, this is how they pray ha. Dalawa daw na tao ang nananalangin. Okay? One Pharisee and the other a tax collector. When you say tax collector, nung panahon na yun, medyo sinner ang tawag dyan. Kasi, di ba, sila parang sinakop sila ng Egypt. So, nagbabayad sila ng tax para do sa hari nila. Kahit Israelite sila, di ba? So, yung mga tax collector represent yung parang sinners. So, may dalawa doon na nalalangin, yung mga Pariseo at saka yung mga sinners. Yung Pharisee, yung mga madudunong, magagaling, mga matatalino, mga pare. Yan yun, yung mga Pharisee. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Ganyan. Ganyang katapang. Talagang, Lord, ako, buti na lang ako, abait at tao. Ha? Yung mga congressman, asama at tao yan eh. Awawa kami dyan. Inaapi kami. Ako, abuti kaming tao. Kami yung mga disente. Kami yung mga sumusunod. Kami yung may mga relo. Nayayamanin. Hindi kasi kami magnanakaw eh. Pero yung mga magnanakaw, hindi yan makakarelo ng mayayamang relo. Baguhin yung kanilang puso. Sila ho ay mga makasalanan at kami ay mga mabubuti. Ha? Yan o ang sabi ng Pariseo. Ano sabi? Nung tax collector naman, ano ang panalangin ng tax collector? The tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven. Ibig sabihin talagang sa sobrang humility niya. Hindi man lang siya tumingin sa langit dahil talagang hiyang-hiya. Di ba? Pagka nagkasala ka, ayaw mong tumingin. Lalo na sa jowa mo, kunwari nagkamali ka. Hindi mo matitigan yun kasi yung jowa mo nanilisik na yung mata. Parang talagang gumaganon yung mata. Ikaw, ganyan ka lang, ganyan. Talagang hindi makatingin but beat his breast. Ginagano niya, Lord! Sabi niya, and said, God have mercy on me, I'm a sinner. Ano sabi ng Panginoon? I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt himself will be humbled and those who humble themselves will be exalted. Di ba? Napakalinaw. Alam mo, you don't have to be a theologian, a Bible scholar to understand this. Simple. Kung ikaw mananalangin, yung mga prayer nito mga taga-ABS-CBN, hindi yung prayer na, Lord, baguhin mo sila. Ayusin nila yung boto nila. Dapat yes. Lord, kinakawawa kami. Masama. Kami sila, masasamang tao. Mga magnanakaw. Tapos, tingnan nyo pagtalikod, mga bintang. Eto, mas masama to si Marcoleta. Minumura si Remulla. Alam mo yung sabi ko nga, anak naman ng weteng. Kung talagang seryoso kayo, kung seryoso kayo, na gusto nyo talagang ang Lord sagutin ang mga panalangin nyo, maging tulad kayo ng tax collector. Humble yourself. Sabihin nyo, alam mo, ito sabi nga, di ba, sino man ng congressman nagsabi nun, si Defensorata kung nung una na lang, diniretso nyo na lang kami, mas siguro, si Marcoleta ata,
siguro hindi nahahaba tong usapan. Sabihin nyo na lang, sorry, may mga pagkakamali kami. Nagyabang pa kayo, 11,000 kayo. Sana kung inamin nyo na lang, oo nga sorry 2,000 lang pala kaming regular. Nagsinungaling pa kayo, 11,000 kayo empleyado. Hindi pala. Tapos humingi na lang kayo kesa na labanan nyo, sinira-siraan nyo pa si Journally, kesa na kausapin nyo, kesa na pasensya ka na, aayusin namin ng lahat ng mali namin. Hindi etong Enyo JP, binanatan pa si Journally, keso ginagamit lang daw sila. Pati yung mga congressman, binanatan pa. Sabi ko, alam mo, eto payo ko nga ito sa mga ABS-CBN. Gusto nyo maayos kayo? Magpaka-humble na lang siguro kayo. Dahil ang linaw na sabi ng Panginoon Ang linaw, for all those who exalt themselves will be humbled. And those who humble themselves will be exalted. Diba? Pagpasensya nyo na, linggo naman Hindi, timing din kasi to. Kasi naiirita talaga ako dun sa yung prayer nila napaka-selfish. Sorry pero totoo naman Walang ganung klaseng prayer. Yung pagpe-pray mo, sana, lalo na kunwari kayo, meron kayong mga pamilya, jowa, asawa. Huwag mo ipanalangin na, Lord, baguhin mo naman yung asawa ko. Yung asawa ko, sama ng amoy, gabi na, amoy araw pa rin. Huwag ko ganun. Kung siguro maganda paliguan mo na lang o di mas masaya pa. Kesa naawain mo, kesa na ipanalangin mo, baka naman ikaw din ang may mali. Ganun kasi manalangin Ang prayer, alam nyo, salitang pray, itself nun is, i-humble mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos How could you pray and say, sila yung masama, sila yung baguhin nyo, sila yung ayusin nyo? Napaka-hipokrito naman nun. Hindi ba ewan ko, hindi ko alam kung kung ang tingin nyo dun tama pero ako, tingin ko dun napaka-hipokrito naman ito. Mananalangin para baguhin yung mga congressman. Kasi ganito yan Kung kayo talaga naniniwala kayo sa Diyos, at kaya nga kayo nagpe-pray kasi siguro naman naniniwala kayo sa Diyos. Alam naman, magpe-pray kayo pero wala kayong pinaniniwalaan. Siyempre, naniniwala kayo sa Diyos. O di ipasa Diyos nyo na. Simple lang. O Lord, ginawa na namin yung best namin. Kung talagang may nakikita silang mali, Lord, pasensya na. Patawarin nyo kami. Ganun. Kung naniniwala kayo sa Lord, di Diyos na ang gagalaw. Kasi sa tingin nyo ba hindi gagalaw ang Diyos kung sakali magpaka-humble kayo? Ang linaw na nga humble yourself and I will exalt you. Anong doon ang hindi malinaw? Kaya lang hindi Inuuna nyo yung I will exalt ourselves. Kami in the service of the Filipino. Kami ang nagsisilbi sa bayan. Kami ang matulungin. Inangat nyo na yung sarili nyo. Anong sagot ng Diyos? I will humble you. Di ba? Alinaw Ewan ko kung saan nyo ba't di nyo nakikita yan? Ang linaw po. Sana sa mga taga-ABS-CBN makita naman to. Ewan? Ito ba? May papakita pa ako Wait lang. Bakit ba? Bakit ba na napaka-importante na tayo po ay magpaka-humble? Bakit to? Eto Ang pinaka, ulitin ko. Pinaka quality ng totoong nananalangin at totoong makadiyos. Alam nyo kung ano? Hindi yung may dalang rosaryo. Number 1 yun. Hindi yung may dalang Biblia, yung napakaraming nakasingit na sa Biblia niya, lahat na ng nakasingit doon, ang tawag doon, yung bookmark. Lahat na ng sulat, talagang sinulatan ng sa gilid-gilid ng Biblia. Hindi rin yun. At lalong hindi yung mga nakabarong. Baka akala nyo mga nakabarong yan ang banal. O kaya yung suot na mga pare, hindi yan ang banal.
Ano ang pinaka-quality ng isang banal? O sasabihin na hindi banal, wag banal. Sasabihin nating nakikilala niya ang Diyos at talagang nananalangin siya sa Diyos. Anong pinaka? Yun, sinagot ko na. Eto. Wait lang, ha? May offertory po. Salamat sa $3. Natawa ako doon, ha? Mami and Mario, hindi ako nangihingi. May offertory. O, pasa na muna yung yung basket. Ipasa na. O, pasa-pasa. Bad kayo, ha? Hindi, eto. Eto ang pinaka. O, basahin ko sa inyo, ha? Eto yun. Philippians 2 verse 3 to 11. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Bakit? Bakit kanyo? In relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Ganun ka-humility, ganun ka-humble ang ating Panginoon. Saan siya pinanganak? Totoo, pinanganak siya, hindi sa magandang hotel, hindi sa magagandang Isipin mo sa manger o sa mga hayop, dun sa pinanganak. Walang tulugan, walang taking the very nature of a servant. Pag sinabi mong servant noon, hindi yan yung servant natin ngayon na naka-uniforme. Hindi ganoon. Irita ako dun sa mga naka-uniforming servant. Talagang gustong sabihin ng amo, kami ang amo, siya ang servant. Ha? Mga naka-uniforming sorry pero medyo naiirita ako doon. Sorry. Pasensya na, sa akin lang yon. Parang, pagpapasok kami, may naka-uniforming maid, gano'n. Ano to? Joke lang. Pero hindi gano'n ang Panginoon nung time na yun. Pag sinabi mong servant noon, binibili ang servant noon. Pagmamay-ari ka, gano'n ang mismong nature na kinuha ng ating Panginoon. Naging servant siya. Very servant. Humble, gano'n. Number 1 yan. Kaya sabi ko nga, itong mga to, halatang hipokrito eh. Pasensya na pero totoo Yung I pray that yung awang mga congressman natin magbago isip. Sabi ko, God, do you really understand the meaning of prayer? Do you really understand ako hindi ko alam eh. Ako nga hindi ako magbaglalakas loob na magsalita. I will pray for ABS-CBN. Wala akong sasabihin ganun. Bakit? Kasi I cannot even think of it na hindi ko kayang gawin yun. Alam mo yun, dahil antindi nun pag sinabi mong, you will pray. Alam mo ba yung ibig mo sabihin ng, I will pray for them to change? Ano to? Ano to? Kayabangan yan. Ito nga ating mismong Panginoon, sobrang humble niya. Kaya nga to the point, di ba? Nung hinuhuli na siya, si Pedro lumaban. Ano sabi ng Panginoon? No, Peter. Kinuha niya yung tenyang nalaglag. Totoo yun. Kinuha niya yung tenyang nalaglag. Kinabit niya uli dun sa centurion na nanghuli. Kasi pinapaintindi niya, that's not the way I'm going to die. That's not I'm going to conquer the world. Okay? I will conquer the world by dying to the world. Ganun yun eh. Ganun yung kanyang nature eh. I will die for them. Yun yung talagang nature ng totoong nananampalataya sa Diyos. Yung totoong nagsasabi ng, I pray to God. Wala eh. Wala yung, I pray to God na magbago ang mga congressman natin. I pray to God na maayos at magkaroon sila ng tamang kaisipan. So para mo na sinabing tama kaisipan mo, mali kaisipan nila. Ganon? Sorry pero na talaga ako eh. Sa totoo lang ngayon, gusto ko sanang sabi ko nga magpapahinga na lang ako ngayon. Linggo naman, sabi ko sa sarili ko. Linggo naman, magpapahinga na lang ako. Kaya lang nung pinabasa ko, sabi ko, napaka-hipokrito naman itong mga taon to. Talaga yung prayer nila. Ito, tignan mo ha, si Karen. Ewan ko ba? Ayoko na.
Sabi ko, ano ba naman to? Wait lang, babasahin ko ha, para alam niyo, labo kasi, ito. Ito. Wait lang. Basahin natin yung mismong sinabi ni, Nabasa ko na yung kay Ann Curtis. Ito. Sabi ni Ces Drilon. From the Bishop Businessman Conference, Congressman, let your conscience be your guide. Bishop to Bishop Businessman's Conference. Let your conscience be guide. To, sabi nila, we reiterate statements we have made previously with others to grant ABS-CBN incorporate a new franchise. We will not repeat those arguments here. Instead, we point out the divisiveness of this latest threat to press freedom coming as it does on the heels of the signing into the Law of Anti-Terrorism Act. Showing disunity at the time when the country can least afford it. Unity is necessary in any crisis but for... Ayun na. Tapos sa bandang dulo, let your conscience be your guide. Aba? Maging anong ka? Parang, alam nyo, ganito lang ho kasimple ho yun. Pag ikaw nanalangin, okay, ipanalangin mo yung sarili mo. Hindi mo nga hindi mo nga sasabihin yung tao, Lord, siya, baguhin mo. Hindi ganun manalangin. Ang manalangin is, di ba, Lord, give us this day our daily bread kasi sa inyo nang gagaling, nakadepende kami sa iyo. Ano pa? Forgive us our sins as we forgive others. Puro yun, patawarin mo yung kasalanan ko dahil ako makasalanan sa tulad din ng pagpapatawad ko sa kapwa ko. So inayos mo yung sarili mo sa Diyos, as inayos mo yung sarili mo dun sa tao. Hindi yung, Lord, patawarin mo yung kasalanan nila at sana wag nila kaming pagbintangan. Hindi ganun eh. Sorry po I don't want to sound preacher, whatever. Because I'm not. Okay? I'm not. Promise, I'm not. Pero yung ganito, medyo, ako ganito lang yan eh. Marami akong kasalanan, marami akong hindi maayos na sa aking buhay. Hindi, alam mo yun, hindi ako perpektong tao. Marami akong pagkakamali din. Pero never ko namang sabihin na, oh, Lord, kayo nga, patawarin yung iba kasi sila makasalanan din eh. Oo, bumabanat ako. Sinasabi ko, to, kasinungalingan. Pananaw ko yun. That's my opinion. Pananaw ko na may kasalanan sila. Pero hindi ko sasabihin na, makasalanan yan, Lord. Baguhin mo sila. Hindi sila umaayos.